Pumasok sila sa loob at nakita nilang sira-sira ang hall kaya sinabi ni Taba na siya ang bahala. Inilabas niya ang spirit demon na puti at binura ang sira sa sahig. Saka din inilabas ang itim nitong demon at ginamit ang power nito na gumawa ng bagong sahig. Kaya nagulat ang mga nakakita dahil sa bilis ng pagkaayos ng mga nasira. Nang ayos na ang lugar ay napahanga sina Ryo at Yuru dahil sa power ni Hagura. Saka ipinakilala ni Hagura ang mga spirit demons nito na sina Whiteout at Ink. Isa daw manga writer si Hagura at maganda ang kita niya. Nakilala siya ni Ryo na isang sikat na writer na kanyang hinahangaan. Saka din nagpakilala sina Hagura, Asuma at Jin na mga magkakapatid at si Jin ang pinakabata. Pero mukhang ito kasi ang kuya kaya di makapaniwala ang bida. Hindi daw sila magkakamukha dahil magkakaiba ang kanilang mga ina. Napansin ni Ryo na black and white ang kulay ng inayos ni Hagura. Sinabi ni Taba na ayos lang daw ito. Pero nagseryoso nang makitang hindi perpekto ang pagkakagawa dahil perfectionist pala ito. Tinignan din ito ang sahig at nakitang kulang ang pagkakagawa, kaya siya humingi ng tawad. Kalaunan pa ay dinala ng mga maliliit na demon servants ang upuan nilang foam. Kaya naghanda ang mga tao sa pagkain. Sinabi ni na right at left na hindi sila kumakain ng pagkain ng tao pero sinabi ni Kalbo na bisita pa rin sila. Habang kumakain ang lahat ay nagtanong si Jin kung paano sila nahanap ni Ryo. Pero ayaw sabihin ni Ryo ang tungkol sa aso. Nagtanong si Jin kay Ryo kung may kinalaman ng mga villagers sa pag-atake sa kanilang manor. Pero sinabi ni Ryo na wala siyang dahilan para atakehin ang manor. Dahil sa masarap na pagkain ay mas pinagtuunan ni Yuru ang pagkain. Kaya masaya naman si Asa dahil nag-enjoy ang kuya sa pagkain. Nagtanong si Ryo kung minamaltrato siya ng mga cage mori. Pero sinabi ng babae na inaalagaan siya doon ng husto. Safe daw siya sa mansion at unang beses silang atakehin doon ng mga assassin. Ligtas siya sa mansion pero inaatake siya ng mga killers kapag lumalabas. May sakit daw itong ulcer kaya kung walang gamot ay kinakailangan nilang lumabas at doon nagiging komplikado ang sitwasyon. Nakuha niya ang sakit dahil sa katatakbo mula sa mga killers na gusto siyang patayin. Kaya sinabi ng nalintikan na Ryo na hindi siya ang boss sa village kundi tauhan lang siya. Nagtanong si Ryo kung naka-register na si Asa. Pero sinabi ng babae na hindi niya ito ginawa dahil sa biglaan na pagkawala ng kanilang mga magulang. Kaya nagulat din si Ryo na sinabing nasa panig siya ng village pero hindi siya panig sa mga extremist na basta nalang pumapatay. Nagpunta daw siya doon na walang armas at peaceful para lang sunduin si Yuru. Saka sinabing narinig niyang hindi rin nagkakaisa ang mga cage mori kaya baka kasama nilang extremist ang may kagagawan nito. Nagtanong siya kay Ganzo kung anong nais gawin sa kambal. Sinabi ng kalbo na kada may kambal na ipinapanganak sa village ay palaging nagdudulot lang ito ng digmaan at kaguluhan. Kaya gusto niyang huling kambal sina Yuru at Asa at mas maganda ng mabura ang Hagashi village. Pero sinabi naman ni Asuma na mas maganda kung manatili pa rin ang village para magpatuloy lang ang break at seal. Basta ang power na ito ay kokontrolan ng Cage Mori family dahil sila naman ang organisasyon na may kakayahan itong gawin. Patuloy lang sa pagkain si Yuru. Pero ipinaalala niya kina right at left ang sinabi ng mga ito noon na hindi kasalanan ng kambal ang mga digmaan dahil sa kanila. Kundi ay kasalanan ito ng mga tao na gustong maging makapangyarihan gamit ang power nila. Inubos muna ni Yuru ang natitirang kanin. Good boy ito hindi tulad mo kapag kumakain na maraming sinasayang na kanin. Nagpasalamat muna si Yuru sa pagkain. Saka din sinabing palagi na lang humihingi ng tawad ang kapatid nitong si Asa. Pero kasalanan daw ito ng mga tao na nang brainwash sa babae na humingi ng patawad sa hindi naman niya kasalanan. Saka din sinabi ng bida na makinig ang lahat sa sasabihin niya parehong sa panig ng village at ng Cage Mori at ng mga extremist. Hindi daw siya natatakot at hindi magtatago sa kahit sinong darating para patayin siya. Pero kapag natalo niya ang mga assassin na nais siyang patayin ay pipigain ng mga ito para ituro ang mastermind saka din siya gaganti. Ngunit tumayo bigla si Asa na sinabing baliw ang kuya kaya nagtaka si Yuru. Sinabi ni Asa na dapat magtago ang kuya dahil ayaw nitong danasin ni Yuru ang mga naranasan niyang masamang bagay. Ngunit nang tignan niya si Narai at Left ay excited din ang mga ito para sa mga kalaban. Maging si Gabi ay sinabing maganda na iyon para maghati silang magkapatid sa bigat ng dalahin. Kaya naiyak na lang si Asa. Nagtanong si Ganzo kung papanig sa kanila si Yuru para mas ligtas ito. Sumagot si Yuru na naiintindihan ang layunin ng matanda ngunit hindi siya papanig sa mga tao na pumatay ng mga naging kaibigan at kakilala na niya sa village. At mas pinili si Ryo na maging kasama. Kaya hiniling ni Ryo na paalisin na sila ng mga Cage Mori. Malungkot si Asa na humingi ng favor kina right at left. Sinabi niyang bantayan ng mga ito ang kanyang kuya. At sumang-ayon naman ang mga multo kasama din si Ryo na legal guardian ni Yuru. Ihinatid nila sina Yuru sa gate at doon ay tinuro ni Asa ang labas ng barrier na hindi na niya pwedeng puntahan dahil hindi siya ligtas. Naisip naman ni Yuru na napalitan lang ang kulungan ni Asa ng manor. Ipinakita ni Asa ang litrato ng mga magulang nila kaya napabilib naman si Yuru sa FHD na nakita.
Saka pa nag-selfie sina Asa at Yuro na mas kinagulat ng lalaki dahil laking gubat ito kung saan walang teknolohiya. Pero masaya si Asa dahil may litrato na sila ni Yuro. Nais din ni na right at left na magpalitrato na ginawa naman ni Asa at kumuha ng litrato. Kaso ay hindi kuha ng camera ang mga multo. Muling pinagmasdan ni Yuro ang litrato ng mga magulang at masaya siyang makita ang mga ito pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ni Asa na pwedeng magpadala ang hard copy nito sabay tanong ng address. Pero hindi alam ni Yuro. Saka ayaw ding sabihin ni Ryo dahil miyembro ng Cage Mori si Asa. Nagtanong ng email address si Jin kay Ryo pero ayaw ni Ryo na may malaman ng mga Cage Mori sa kanya. Kaya nagbigay na lang ng business address si Jin kung saan pwedeng pumunta si Ryo kung sakaling nais makontak ang Cage Mori. At sinabi naman ni Ryo na gagamitin nga ito na alam na maraming chicks dito. Bago pa umalis sina Yuro ay sinabi ni Asa na hindi ninais ng mga magulang nilang iwan siya. Pinigilan kasi sila ni Granny kaya wala silang nagawa at si Asa lang ang naitakas nila. Kaya naiiyak si Yuro na sinabing worth it daw ang pagpunta doon dahil sa narinig. Nagpaalam na si Yuro at naglakad paalis. Nang biglang lumabas si Asa sa barrier at mabilis na niyakap ang nakatalikod na Yuro. Saka din ito sinabi sa kuya na mag-ingat ito palagi. Pagbalik ni Asa sa loob ay agad nilang isinara ang pinto. Tapos biglang napadapa si Yuro na sinabing kung Ber ang lumapit ay tigok na sana siya. Pero sinabi niyang naluluhan na si Asa talaga ang kapatid niya dahil iyon ang gawain ng kapatid noong nakakulong pa lang ito. Sa loob ay sinabi ni Asa kay Jin na huwag nilang susundan sina Yuro dahil mahalaga na mabuo ang tiwala ng kuya. Pero may lumipad na paru-paro para sundan ng bida. Masaya si Ryo dahil gagamitin ang card ni Jin at malilibre siya sa pag-inom at pag-chicks. Ngunit nang makita niyang malungkot si Yuro ay sinabing ipapasyal ito sa syudad. Sumakay sila ng barko na unang beses matikman ni Yuro at ng dalawang multo. Saka ng tren na bago sa kanila. Saka pa nagsugal sa karera ng kabayo pero natalo si Ryo. Sinabi ni Yuro na kailangan nito ng mga palaso para sa armas. Kaya dinala sila ni Ryo sa hardware kung saan nagulat na naman ang tatlo dahil naroon ang lahat ng kailangan nila na bibilhin na lang. Naghanap si Yuro ng skin ng hayop para daw gawing pandikit. Kaya ipinakita ni Ryo ang lalagyan ng glue at napahanga ulit ang bida. Saka din sila kumuha ng mga gagamitin sa paggawa ng palaso. Sa cashier ay nakikita ng babae ang mga demons na mukhang siga at masama ang titig. Kaya natatakot ang babae na inayos pa rin ang binili ng dalawa. Sinabi ni na right at left na nakikita sila ng babae pero hindi naman ito mukhang wilder gaya ni Ryo. Kaya sinabi ni Ryo na nakikita daw sila ng mga tao na hindi nagla-like ng ating video. Kaya mag-like ka na dyan para huwag kang makakita ng ganito pag higa mo sa pagtulog mamaya. Habang pumipili ng damit na maraming bulsa ay sinabi ni Yuro ang napagtanto kay Ryo at mga kasama. Lahat ng mga assassin na binalak siyang patayin sa gubat ay sila ang pinatay ni Yuro. At napansin niyang malinis ang kamay ng mga ito dahil sa city sila lumaki. Hindi sila tulad ng mga villagers na nagkalyo ang mga kamay dahil sa bigat ng trabaho sa bukid. At mayroon silang pantalon na magkakapareho ang design. Ayaw na niyang bumalik sa village dahil hindi na rin nagtitiwala sa mga tao dito. Kahit minsan ay gusto niyang bumalik. Alam nilang may mga sumusunod sa kanila kaya nagtanong ang mga multo kung aatakehin nila ang mga ito. Pumayag si Yuro pero sinabi niyang mas lamang ang nasa posisyon. 3 daw ang mga kalaban na binabantayan ng dalaw nila. Napatanong bigla si Yuro na sinabi ni Ryo na gustong maging sekreto sa mga kalaban. Pero dahil sa litrato nakuha ni Asa ay kilala na siya ng mga Cage Mori. Pero ayos lang daw ito kay Ryo dahil alam niyang maraming CCTV ang Cage Mori hideout. Ipinakita naman si Asa na masaya sa larawan ng kuya. At tinanggal pa nito ang nasa background na si Ryo. Saktong lumapit sina Jin at Haruo na nagtanong kung nasaan ang litrato ni Ryo. Pero sinabi ni Asa na wala siyang kinuhang larawan ni Ryo. Kaya nag-utos na lang si Jin na i-scanin ni Haruo ang CCTV footage at maghanap ng video ni Ryo. Kalaunan pa ay kinausap ni Jin ang mga nakaligtas na umatake sa kanila ng gabing iyon. Ipinakita ng babae ang call history nito kung anong oras siya tinawagan. At magkapareho sila ng lalaking mercenary sa oras na tinawagan. Nalaman din nilang nakapasok ang mga kalaban sa barrier ng oras na nilunasan ng doktor ang paa ni Jin. Sinabi ni Gonzo na tanging mga Cage Mori lang ang nakakapasok sa barrier kaya nagtanong siya kung may nagpapasok sa mga umatake. Kaya sinabi ng dalawa na pumasok sila sa isang bukas na West Gate. Ngunit sinabi ni Jin at ni Gonzo na wala silang West Gate. Saka inutusan ng kalbo si Fuyuki at kinuha ng demon ng bodyguard ang 2 Pikachu ng babae kaya ito natakot. Lalo na nang biglang sabihin ng libro ni Fuyuki ang mga personal na impormasyon ng babae at ng mga utang nito dahil sa pagkakasakit ng ina sa hospital. Nahihiya ang babae kaya pinigilan din ni Fuyuki ang demon. Pero ang good news ay nalaman nilang totoo ang lahat ng sinabi niya. Kinuha din ni Fuyuki ang dating demon ng lalaking mercenary. At nalaman din nilang naging mahirap ito dahil nagkautang ng milyon dahil sa paglalaro ng online gambling na scatter. Sinabi ni Gonzo na maging mga tauhan niya ang dalawa kaya nagulat ang mga ito. Pero sinabi ng kalbo na pagtatrabahuin sila ng labis araw-araw.
Ngunit totoo ang offer nito na gustong maging tauhan ng dalawa na labis naman ang pagpapasalamat dahil sa second chance at may bagong trabaho pa. Kalaunan ng sila na lang ng mga bodyguard ay inutusan ni Kalbo ang dalawa na ma-interrogate din ang iba pang mga nakaligtas na umatake. At kung sakaling malaman nila kung sino ang mastermind ay patayin ang sino mang konektado dito. Habang naglilinis ay nagtanong si Keiichi kay Asa kung pwede na niyang kunin pabalik ang mga demons. Nagtanong si Asa kung anong pangalan na binigay nito at sinabi niyang Ohagi at Daifok. Kaya natawa ang dalawang babae dahil abnoy daw ito. Nainis na nagtanong si Keiichi kung anong pangalan ng mga demons ng babae. Kaya sinabi ni Gabi ang kakaibang pangalan ng pustiso nito sa ere. Sinabi kasi ni Keiichi na pangit ito kaya kinagat tuloy siya ni Gabi. Nagtanong si Asa kung gusto ng yin at yang na bumalik kay Keiichi pero sinabi ng mga ito na ayaw ang lalaki. Kaya itatago muna ni Asa ang mga demons. Saka din inutusan ni Jin na ipagpatuloy ni Keiichi ang paglilinis. Samantala sa isang parte ng manor ay busy si Hagura na kausap ang isang babae sa screen. Sinabi niyang sa susunod ay gagawin ang lahat para hindi magkamali. Parang siya yung traidor sa manor na boss ng mga umatake pero yung mangga pala na deadline niya ang pinag-uusapan nila. Kaya humingi siya ng tawad sa babae na gagalingan at bibilisan pang lalo ang paggawa ng mangga sa susunod para hindi sila magkaproblema. Sa store ay nagpalit ng damit si Yuru at nagustuhan ang bagong sapatos. Saka din sila lumabas na sinasadyang sundan ng mga nagmamatsyag sa kanila. Nagpunta sila sa lugar na walang gaanong katao-tao at sinabi ni Ryo na huwag siyang layuan ni Yuru para hindi mawala. At sa daan nga ay may mga tao na pinagmamasdan ng bawat galaw nila. Saka din sila pumasok sa isang domain expansion at sa isang bahay na magulo. Pero sa loob ay marami palang mga armas si Ryo ang nakastock doon. Pumulot si Yuro ng isang palakol sabay sabi ni Wright na may nararamdaman siyang mga demons. Nakita ng tatlong sumusunod ang pinasukan ng dalawa at balak nilang umalis na para mag-report sa boss. Pero paglingon nila ay naroon na sina Yuro at Ryo. Binalak nilang manlaban pero sila ang binaril ni Ryo at pinatungan lang ng dalawang demon na right at left. Sinubukan ng pangtatlo na tumakbo at mabilis na binagtas ang lugar na napuno ng ulap. Pero nagulat siya dahil nasa parang na siya nakaiba sa city kung saan sila galing. Saka din lumabas sa tabi sina Yuro at Ryo na sinabing siya lang ang nakakaalam kung paano makaalis sa domain expansion na iyon na nababalutan din ng barrier. Saka pa siya natakot nang makakita ng bangkay sa lupa na naging bunguna. Sinabi ni Wright na may nararamdaman pa siyang mga demons. Sinabi ni Ryo na yung bahay na pinasukan nila ang mismong demon na ipinatayo doon para maging proteksyon nila. Ngunit sinabi pa rin ni Rai at Left na ibang demons ang kanilang nararamdaman at dalawa ang mga ito. Kaya naghanda sila sa laban. Nagising din ang isa pang sumusunod sa kanila. Biglang napugot ang lalaki na nakatayo sa harap nila dahil sa isang lumabas na mahabang kamay. Saka din lumabas ang masamang demon mula sa isang kanal na pangiti-ngiti pa pero ang pangit naman ng mukha. Mas mahaba ang kamay nito kaysa paa kaya nakatayo gamit ang dalawang kamay. Bigla ding sinipa ang isa pang lalaki at tigok na bumagsak. Saka din ipinakita ang pangalawang demon na kamukha ng isa pero paa naman nito ang mahaba. Kaya inutusan ni na Right at Left na tumabi sina Yuro at Ryo dahil kilala nila ang dalawang dumating na kalaban na malalakas din at hindi kaya ng mga tao. Gin-icing ni Ryo at Yuro ang pangatlong wielder at natakot ito nang makita ang mga kakaibang demons na hindi daw niya alaga. Kaya nakumpirma nilang may pangtatlo pang party na hindi pa nila nakita. Sinabi ni na Right at Left na mga masamang nilalang ang kanilang kaharap na nakalaban na nila noong matagal na panahon. Tinulungan nila ang isang monk na may seal sina Long Legs at Long Arms sa isang bulkan. Pero sinabi ng dalawang SCP na pinatakas sila ng isang bago nilang master. Sinabi ni Ryo na narinig ang kwento ni na Long Legs at Long Arms na sinisira ang mga tanim sa bukid at binabaha ang mga village sa pamamagitan ng pagbarado sa mga ilog. Kaya naiinis ang dalawa na chismis lang daw yun dahil nakulong sila ng matagal na panahon. Pero inamin ng mga ito na kumakain sila ng karne ng mga tao at gustong-gusto nila ng mga bata, lalo na yung hindi nagla-like ng ating video kaya mag-like na kayo mga lods. Nagtanong ang mga kalaban kung sino ang master ni na Right at Left. Kaya sinabi ni Ryo na siya ang master ng dalawa at inutusan ng mga ito na labanan sina Long Arms at Long Legs. Hindi ito agad naintindihan ni Right pero tinitigan siya ni Left kaya sinabayan nila ang gusto ni Ryo. Tumakbo si Ryo palayo na inatake kaagad ng dalawang mahaba. Pero hinawakan ni Right ang kamay saka sinipa naman ni Left ang paa na naitapon. Nakabawi si Long Arms kay Right na inuntog-untog sa lupa. Samantalang sumipa-sipa ng dalawang mahabang mga paa si Long Legs at naitapon si Left. Binaril ni Ryo ang mga kalaban kaya parehong umatake ang mga ito at naputol ang armas ni Ryo. Naging monster si Right na sinuntok si Long Arms na naitapon, saka din siya tinabihan ng kapatid. Sinabi ng dalawang pangit na mahina ang version ng dalawang Right at Left ngayon kumpara noon na parang wala silang master tulad ng monk noon. Pinuntahan ni Ryo sina Yuro at Aling Bebang. Saka din nila tinutukan ng babae saka nagtanong kung kanino ito galing. Kaya sinabi ng babae na inutusan siya ng Cage Mori para sundan sila. Tinutukan ulit siya ni Yuro at nagtanong kung sino sa mga Cage Mori.
At sinabi ni Aling Bebang na si Asuma ang nagutos. Ito yung blondie na anak ng kalbo. Sinabi ni Aling Bebang na sinundan lang sila pero hindi sasaktan dahil iyon ang utos ni Asuma. Saka din ipinakita ang paru-paro na pinagmamasdan pa rin sila. Ito pala ang power ng demon ni Asuma na katabi ang master nito na nakikinig. Dahil alam ni Ryo na hindi sila sasaktan ni Aling Bebang ay sinabi nitong ilabas ang mga demon at tulungan sila. Pero iniwan daw ng babae ang mga alaga dahil baka maramdaman ito ni na right at left kaya napamura si Ryo. Sinabi ni Aling Bebang na iwan na lang nila doon ang mga kalaban dahil hindi naman nila alam ang daan. Pero ayaw ni Ryo dahil mahalaga ang base niyang iyon. Sinabi ni Yuro na hahanapin ang master ng mga kalaban para patayin. Samantalang sasamahan ni Ryo sina right at left sa pakikipaglaban. Saka din nila tinawag si Aling Bebang na sumali sa laban. Ayaw sana ng babae pero napilitan siyang ilabas ang nakatago na mga blade. Saka sinabing bilisan nila dahil kailangan pa niyang umuwi at ipagluto ng ulam ang asawa pang lunchtime. Pinuntahan ni Ryo ang bahay para sana kumuha ng armas. Pero nakita siya ni Long Arms at sinira ang bahay na inaatake si Ryo. Kaya nasisira ang bahay samantalang patuloy sa pag-ilag ang maliksi na Ryo. Tinulungan naman siya ni Right na dumating. Pero natalian ng paa nito na itinapon ni Long Arms. Nasira man ang bahay pero ayos lang kay Ryo dahil nabuksan naman ang lalagyan niya ng mga baril. Naghanap si Aling Bebang sa paligid at inakalang nagtatago sa likod ng puno ang master ng mga kalaban. Pero isa din pala itong bangkay. Naghahanap din si Yuro at nakita ang maraming nagkalat na mga skeleton sa paligid. Kung may bloodlust daw sana ang master ay mas madali lang niya itong mahahanap. Nahuli ni na Long Arms at Long Legs sina right at left na pilit pinipisat pero matigas daw ang dalawang magkapatid. Kaya naisip ng mga ito na patayin na lang ang kanilang mga masters para maging masterless ang dalawa at maglalaho sa nakatagong lugar na iyon. Ngunit biglang natabasan ng mukha ni Long Leg na nanghina dahil binaril pala siya ng nagtatago na Ryo bilang isa ng sniper. Sinabi niyang hindi papayag na gawin na lang ng mga demon ang gusto nila sa teritoryo niya. Saka din muling binaril ang legs ni Long Arms kaya bagsak ito sa tabi ng kasama. Saka muling na headshot si Long Leg na nawala ang mga mata. Sinamantala ito ni na right at left na binali ang kamay at paa ng mga kalaban. Saka din itinapon ng dalawa na pinaghampas sa isa't isa. Ngunit biglang kumapit sa isa't isa sina Long Leg at Long Arm na naging isang matangkad na demon. Kaya alam ni Ryo na makikita siya ng kalaban. Pero iba ang naramdaman na pinulot ng demons mula sa puno dahil ito ang matanda na babae. Kailangan nilang kumain ng tao para mag-heal kaagad ang kanilang mga sugat. Ipapakain na sana ni Long Arm si Aling Bebang kay Long Leg na natatakam. Pero sinabi ni Aling Bebang na mas masarap kainin yung bata na master ni na right at left. Kaya natigilan ng dalawang kalaban na tinignan ng paligid para hanapin si Yuro. Sa isip ni Aling Bebang ay lalaban pa rin para makatakas. Ngunit mas hinawakan siya ng mga monster para kainin pa rin. Iniligtas ni Yuro ang matanda na nahulog at agad na sinalo ni Right. Saka din lang nagpakita si Yuro na sinabing siya ang tunay na master ni na right at left. Nagkaroon ng problema sina Long Leg at Long Arm nang malaman na hindi pa nakuha ni Yuro ang power. Kapag pinatay daw kasi nila ito ay baka ma-activate ang power at bumalik. At hindi rin ito hahayaan ng mga kasama na papatayin na lang nila ulit si Yuro. Inutusan ni Yuro na huwag kumilos sina right at left at maghintay ng utos niya. Kaya sinabi ng dalawa na yes boss. Umatake si Long Arm na agad iniwas-iwasan ni Yuro at tumakbo palayo. Kaya masaya ang mga kalaban dahil hindi nga gumalaw sina right at left. Muling umatake si Long Arm na naiwasan ng bida. Saka pa nito binunot ang isang puno na parang tinanggal lang na damo kaya nadapa ang bida. May mga bato pang pinagtakbuhan ng bida na binasag lang ng mga kalaban. Sinisilip ni Ryo ang mga kalaban sa scope pero magalaw ang dalawa kaya hindi niya matamaan. Nagtago sa isang puno si Yuro na hinampas ng kalaban sabay tapon ng bungo kay Ryo. Babalikan daw siya kapag natapos nila si Yuro. Nagpatuloy sa pagtakbo-takbo ang bida, samantalang bumunot ng mas matabang punong kahoy ang kalaban at ginamit itong panghampas kay Ryo na hindi na nakaiwas. Paghawi ng usok ay nakita ni na Long Arm at Long Leg ang bida na nakahiga at walang malay. Saka pa sinabi ng dalawang pangit na tatanggalin ang dila ng bida para hindi mautusan ang mga demons. Subalit pagmulat ng mata ni Yuro at itinaas ang kaliwang kamay na parang may power, ay natigilan at natakot ang kalaban na inakalang nakuha na ni Yuro ang power nitong seal. Kaya inisip niyang nagsinungaling ang mga tao. Pero sinabi ng bida na it's a prank. Sabay utos kina right at left na gumalaw na. Kaya din umatake ang dalawang monsters na dinagit sa leeg at dibdib si Long Arm palayo kay Long Leg saka din itinapon sa ilog. Mabilis ding naging bato si left na pinatungan si Long Arm para malunod. Nais magpatulong ng kamay sa hindi makakita na Long Leg. Pero bago pa umabot ang kamay kay Long Leg ay kinagat na ito ni Right kaya natigok si Long Arm sa pagkakalunod. Samantalang sinamantala ni Ryo na binaril ang leeg ni Long Leg at natanggal ang ulo nito kaya namatay din ang kalaban na pangit. Saka din lang nagkausok ang katawan ng demons na walang master. Lumabas ng tubig si Left dala ang Long Arm relic na idinagdag sa Long Leg relic.
Pinuri ni Wright ang naisip na stratehiya ni Yuru habang pinapagpag ito sa likod. Sinabi ng bida na right hand ang gamit ni Asa kapag nag-release ng power kaya naisip niyang left hand ang opposite nito. Kaya naging effective ang pananakot sa mga kalaban. Hinuli ni Left ang paru-paro na sumusunod sa kanila at sinabing ito ang tunay na inutusan ng mga Cage Mori para sundan sila at hindi yung mga tao. Sinabi ni Aling Bebang na parte ito ng power ni Asuma. Saka din lang naging abo ang paru-parong bukid na lilipad-lipad. Pinuntahan ng mga bida ang isang lugar sa bahay kung saan napansin kanina ni Yuru na may kakaiba. Sinilip nila ang ilalim ng bahay at nakita ang pares ng mata. At narinig ang boses ng isang bata na kaagad ding lumabas na natakot dahil sa dala nilang palakol. Hinayupak na batang ito. Nagtanong sila sa bata at inamin nitong siya ang master ni na Long Leg at Long Arm. Saka sinabing bahay iyon ng tatay niya. Kaya napatanong si Yuru kay Ryo kung anak ito. Subalit agad itong itinanggi ni Ryo na sinabing walang anak. Nagpakilala ang bata na anak ng isang Ethiopian at sinabi ni Ryo na wala daw siyang matandaan. Kaya sinabi ni Tad Era Ken ang pangalan ng tatay nitong si Tad Era Roy. Pamilyar kay Yuru ang pangalan na iyon sa village kaya sinabi ni Ryo na pangalan ito ng tatay niya. Nagtanong si Ryo kung ilang taon na si Ken at sinabi ng bata na 13 lang ito kaya malayo ang agwat nila. Saka pakinantsawan ng tatlo si Ryo na lumalaki ang pamilya. Sinabi ni Ken na kilala si Yuru bilang isa sa mga importanteng kambal. At sinabi pa nitong ang tatay niya ang nagturo sa mga magulang ni Yuru kung paano tumakas sa village. Kaya nagulat si Yuru na nagtanong kung alam ng bata kung nasaan ang mga magulang niya. Natakot ang bata dahil sa palakol. Pero bago pa ito makapagsalita ay sinabi ni Aling Bebang na baka pinag-isipan ng village na naging spy ang mga magulang ni na Yuru dahil kinausap ang tatay ni Ryo. May sasabihin na sana ang bata pero sinabi ng matandang babae na huwag na itong magsalita para wala siyang marinig. Ayaw daw kasi niyang mag-report sa Cage Mori dahil sa pagligtas nila sa buhay niya. Saka ito nag-request na palayain na siya. Sinabi ni Ryo na walang problema sa kanya pero nagtanong kung anong desisyon ni Yuru. Nagtanong ang bida kung kasama ang asawa ng matanda sa ganong trabaho. Pero sinabi ng babae na simple na opisyal ng gobyerno ang asawa niya at hindi alam na isa siyang welder. Pinayagan ng bida na umalis ang babae at aalis na sana si Aling Bebang nang makita ang mga bangkay ng mga namatay na tauhan ng Cage Mori. Saka sinabi na bago umalis ay gusto munang ilibing ang mga kasama kanina. Sinabi naman ni Yuru na sasamahan pa ito sa paghuhukay sa mga patay. Kaya naisip ni Aling Bebang na kakaiba mag-isip ang bida. Nagpatulong si Yuru kay Wright at sa isang iglap ay kaagad naghukay ito ng libingan. Kaya napahanga ang bida na hindi na nila kailangan pang magpagod. Kalaunan pa ay nagpasalamat si Ken kay Ryo dahil sa pagtalo kina Long Legs at Long Arms. Nagtanong si Yuru kung paano nakakalayang gumalaw ang mga demons kung hindi naman namamatay ang kanilang mga master. At sumagot si Ryo dahil pumayag ang dalawang partido na gawin iyon. Kaya naalala ni Yuru ang sinabi ng Rabbit Demon na may pakiramdam din silang parang tao. Sinabi ni Wright na pwede din naman nilang gawin iyon kung gusto ni Yuru noong una. Pero mas gusto daw kasi nilang maglakwatsa pagkatapos ng pagkakakulong sa village ng napakatagal na panahon. Saka din nila pinagalitan ng natakot na bata na hindi lahat ng demon ay mabait kaya hindi siya dapat basta-basta nagpapalaya ng mga ancient relic. Sinabi ng kambal demon na ang kapangyarihan ni Seal ay mas seal ang mga demon kahit walang kontrata. Samantalang ang power naman ni Break ay palayain ang mga ito mula sa kanilang masters kahit anong oras. Kalaunan pa ay ibinalik na nila ang matanda sa modern civilization. Saka din isinara ni Ryo ang pinto at bumalik sa loob para kausapin ang bagong tuklas na kapatid. Sinabi ni Ken na hindi alam kung nasaan ang mga magulang ni Yuru kaya nanlungo ang bida. At hindi rin ito alam ang kinaroroonan ng tatay nila ni Ryo. At hindi rin alam ni Ryo. Tahanan daw ng tatay nila ang demon na bahay na iyon. Pero hindi ito nagpaalam ng umalis kaya hindi nila alam kung nasaan ito. At naintindihan na daw ni Yuru kung bakit hindi tumulong ang bahay na labanan ng mga kalaban kanina dahil hindi si Ryo ang kanilang master. Nagkwento si Ken na binibisita ng tatay nila ang kanyang ina paminsan-minsan. Pero nang mamatay ang ina ni Ken ay hindi niya makontak ang tatay. Kaya nagpa siya na para maging malakas at makasurvive ay naghanap ng mga demons na magiging power. Kaso ay mga masamang demons ang natsambahan niyang sina Long Arms at Long Legs. Hindi lang siya masaktan ng mga ito dahil siya ang master. At hindi niya sila makontrol kaya dinala sa loob ng lugar na iyon para huwag makapanakit ng iba. Sinabi ni Ryo na walang balita sa kanilang tatay. At naiinis siya dahil ipinasa na lang sa kanya bigla ang trabaho na iyon simula nang tumakas ang mga magulang ni na Yuru at Asa sa village. Sinabi ni Ken na nakilala ng tatay ang ina ni Yuru dahil isa din itong outsider sa village. Pero tinakat daw kasi ng ina ni Yuru ang tatay nila para sabihin kung paano makakalabas ng village. Ayaw din kasi ng tatay nila ang pagtatago ng village sa kambal at pagkatapos matulungang makatakas ang mga magulang ni na Yuru ay wala na itong mapuntahan dahil maging ang mga Cage Mori ay kinalaban din niya noon. Kaya bigla na lang naglaho. Pag-uwi ni na Yuru at Ryo ay agad tinignan ni Hana si Yuru kung ayos lang. Kaya naisip ng bida na mabait ang babae na concerned sa kanya.
Ngunit sa isip pala ng babae ay masaya siya dahil wala silang babayaran na medical bills kung sakaling nasaktan si Yuru. Nakita ni Hana ang business card at free pass na bigay ni Jin kay Ryo kaya inakala niya kung nagchichicks ito sa mga bar. Saka biglang pumasok si Ken na sinabing doon na siya titira at kaapelyido niya si Ryo. Kaya inakala ni Hana na may sekretong anak si Ryo. Sinabi ng lalaki na walang makukuhang kayamanan ng babae kapag naghiwalay sila dahil demon din ang tahanan na iyon. Kaya nanlumo ang mukhang pera na babae. Sa isip ni Hana ay masaya siyang kasama lang ang demons na aso at pusa. Ngunit dumating isang araw si Ryo na pinilit silang maging mag-asawa. Sa kanya nalaman na nagsusugal ito at nambababae. Tapos may sekreto pa na anak. Kaya feeling niya ay malas ang tadhana. Ipinaliwanag ng mga kakauwi lang kung ano ang mga nangyari. Saka din sinabing hindi niya anak si Ken kundi kapatid ito. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ni Ryo kaya posible na legal wife ng tatay nila ang ina ni Ken. Saka sinabi nilang mas maganda kung titira sa bahay na iyo si Ken. Sinabi ni Yuro na wala siyang nakikitang bloodlust sa bata. Kaya lumapit si Hana kay Yuro na sinakal sa leeg. Saka sinabing mabait siya pero pwedeng magbago ang isip niya sa oras na iyon at mag-develop ng bloodlust. Pero tumigil ito nang sinabi ni Ryo na bawal ang pag-abuso sa mga bata. Sinabi ni Ryo na si Hana ang pinakamasama sa bahay na iyon kapag nagalit. Kaya tingin ni Ken ay mga pamilya sila ng baliw. May inilabas na passbook si Ken para daw sa expenses nila sa kanya. Pero sinabi ni Hana na 2 years na itong hindi na-update kaya inutusan si Ryo na magpunta ng bangko at ay pa-update ito. Pagbalik ni Ryo ay ibinigay kay Hana ang passbook. At pagtingin ni Hana sa passbook ay naging masaya ito at mabait na sinabing kahit manatili doon si Ken habang buhay. Nakita nilang napakalaki ng pera na nakalagay sa passbook para lang kay Ken. At nalaman nilang nilalagyan ng tatay nila ng pera ang bangko para sa anak. Dahil nalaman nilang buhay pa ang kanilang ama ay inisip nilang hanapin ito. Ngunit ang problema ay walang litrato si Ken ng tatay dahil ayaw nitong magpa-picture. At maging si Ryo ay wala ring litrato. Sinabi ni Ken na nagtrabaho ang nanay niya sa isang bar. Pero maging ang mga katrabaho doon ay walang alam tungkol sa kanilang ama. Kaya nanlumo si Ryo na kaya daw pala hindi mahuli-huli ng mga cage mori ang tatay nila. Kalaunan pa ay magkasama sa kwarto sina Yuro at Ken na matutulog. Sinabi ni Ken na nahihiya dahil siya ang freeloader sa bahay. Pero ipinaliwanag ng bida na kapatid siya ni Ryo kaya magkapamilya sila. Naiiyak si Ken dahil sa kamamatay lang ng kanyang ina at hindi pa alam kung nasaan ang ama. Saka sinabing sana ay mahanap na nila ang kanilang mga magulang. Samantala ay kainuman ni Ryo ang abo ng ina ni Ken. At sinabi ni Hana na gagawa nila ito ng libingan sa malawak niyang lupain. Kaya tinawag siya ni Ryo na grave digger. At sumagot ang babae na masaya siyang gawa ng libingan si Ryo kahit anong oras. Kaya napangiti lang si Ryo.